Good day everyone, I am Marcus C. Mariano, the first reporter of Group 7. Our topic is all about organization and analysis of assessment data from alternative methods. In this lesson, you are expected to use quantitative analysis to report the results of alternative methods of assessment, present and summarize results of alternative methods of assessment to make them useful for learners, and create a set of criteria, factors, and characteristics to be assessed using alternative methods. Significant culminating performance tasks and success indicators. And the left side is the contents of the analysis for non-traditional methods, and the right side is the indicators of success. The first one is use quantitative analysis to report results. Indicators of success. All the possible considerations in analyzing the data are met, which include descriptive and inferential techniques to establish validity and reliability of the results. So when we say quantitative analysis, ito ay isang paraan ng pagsusuri ng data gamit ang mga number and statistics. Sa mga result ng quantitative analysis ay karaniwang iniuulat sa pamamagitan ng mga numero at graph upang maipakita ang mga pattern, trend at relasyon sa data. So kapag sinabi nating descriptive techniques, ito ay ang paglalarawan ng data gamit ang mga numero at graphs. So ang descriptive techniques ay makatutulong upang maunawaan ang kabuuan ng datos tulad ng paggamit ng averages, percentage at graphs para ipakita ang distribusyon ng data. When we say inferential techniques, ito naman ay tumutukoy sa pag-aaral ng mga resulta ng iyong data upang magbigay ng impormasyon o pagtukoy sa mas malawak na populasyon. Sa halimbawa nito ay ang paggamit ng hypothesis testing para malaman kung may kaugnayan ang mga variables sa isa't isa. Kapag naman sinabi nating validity, ito ay ang kakayahang sukatin ng iyong pananaliksik ang tunay na nangyayari sa sitwasyon. So upang masigurong valid, mahalaga ang tamang pagpili ng mga instrumento at ang paggamit ng wastong methodology. At kapag sinabi naman natin reliability o kasiguraduhan, ito ay mahalaga upang tiyakin na ang mga resulta ay hindi lamang bunga ng aksidente o pagkakataon. So sa pamamagitan ng wastong paggamit ng mga deskriptibo at inferential na pamamaraan, maaari mong mapatibay ang katumpakan at kasiguraduhan ng iyong mga resulta. The second one is present and summarize the results. Indicators of success. All necessary information contained in the assessment results are appropriate in order to describe what the learners can do. Ibig sabihin, ang lahat ng mahahalagang datos na nakalap mula sa pagsusuri ay dapat sapat upang maipakita kung ano ang kayang gawin ng mag-aaral. Ito ay nangangahulugang ang mga resulta ng pagsusuri ay dapat naglalaman ng kompletong impormasyon tungkol sa kasanayan, kaalaman at kakayahan ng mga mag-aaral sa isang partikular na larangan o disiplina. Sa pamamagitan ng maayos na paglalarawan ng mga resulta ng pagsusuri, mas madaling matutukoy ang mga sumusunod na hakbang na dapat gawin upang mapalago ang kakayahan ng mag-aaral. And the last one is create a set of criteria, factors, and characteristics for alternative methods. Indicators of success. All the possible considerations in selecting the criteria are met. So, ibig sabihin nito, ang pagpili ng criteria ay isang mahalagang bahagi ng pag-aaral o pagsusuri ng data. So, kapag sinabi nating all the possible considerations in selecting the criteria are met, ibig sabihin ay naipatupad mo dapat ang lahat ng mga mahalagang bagay na dapat isaalang-alang sa pagpili ng criteria. So to be able to successfully do this culminating performance task, you should have understood the different purposes,
functions, and ways to make alternative method understood. The difference include performance-based assessment, affective assessment, and portfolio assessment. When we say purpose, ito ay pagtutok sa kakayahan ng isang estudyante na ipakita ang kanyang natutunan sa pamamagitan ng paggawa ng mga aktibidad o gawain. Ito ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga estudyante na ipakita ang kanilang mga kasanayan sa tunay na mundo. Kapag sinabi naman nating affective assessment, ito ay ang pagsusuri ng damdamin. Ito ay tumututok sa damdamin, paniniwala at pag-uugali ng isang estudyante. Ito ay mahalaga upang masuri ang pag-unlad ng isang estudyante hindi lamang sa akademikong aspeto kundi pati na rin sa kanyang pagpapakatao. At kapag sinabi naman nating portfolio assessment, ito ay tumututok sa pagkolekta ng mga gawain at proyekto ng isang estudyante upang maipakita ang kanyang pag-unlad sa loob ng isang panahon. Ito ay mahalaga upang maipakita ang mga pagbabago at pag-unlad ng isang estudyante sa iba't ibang larangan. So how do we quantify results from rubrics? In the creation of rubrics, there are skills that represents the degree of performance. This degree of performance can range from high to low degree of proficiency. So sa paglikha ng mga rubric, mahalaga ang pagtatakda ng mga antas ng pagganap upang masukat ang antas ng kasanayan o tagumpay ng isang mag-aaral. Ang mga antas na ito ay maaaring magmula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang antas ng kasanayan. So here are the examples of rubric. So here, the points depend on the quality of the behavior shown by the learner's performance. The reliability of the assigned points can be determined when the scoring of two or more observers to the same behavior is consistent. Such procedures entails the use of multiple raters or judges to rate the performance. The consistency of the ratings can be obtained using a coefficient of concordance. So sa paggawa ng rubrics, dapat ito maging patas at maayos upang magbigay ng tamang gabay at motibasyon sa kanilang pag-unlad.